'Di ba? So, diyan tayo na meligro na ang gobyerno natin, itong si Bongbong Marcos at si Tabaloslos ay nag-tactical alliance sa isang komunistang organisasyon. Kasama diyan mga oligarkyo, mga ah, mga mga dilaw, all these political stripes. Pero gusto ko sabihin sa kanila, no, syempre mga drug lords, mahirap kausap yan. Ang bansa natin ngayon ay namemeligro. No, we have to reach across political divides right now because we are in danger of becoming, or we already are actually a communist state. And those of us who've been on the receiving end nitong fascista at authoritarian na kamay ng CPP, NPA, NDF, alam namin kung ano nakikita namin ngayon, no? So itong tactical alliances ng ito, ang hirap kasi, no, maganda yung tactical alliance kung ethical siya. Alam mo yun, kung ethical, kasi maganda yung hindi tayo nag-aaway-aaway, mas maganda pa rin yung nagkakaisa tayo. So I guess in life, that's what you call it, di ba? Tactical alliance. So you don't want Duterte, you don't want whoever, di ba? But here in this point, let's get together for our children, for our democracy, let's get together, di ba? Dito, let's our shared ground, di ba? Pero itong mga ito, may linya tayo, we don't enter into tactical alliances with terrorist groups. Lalo pa ganito ka-deceitful ang CPP, NPA, NDF. Ma'am, isa po sa mga dapat tandaan ng ating mga kababayan, ang tactical alliance po ay pansamantala lamang. Yeah. At maaring mabuwag kapag nakamit na ang layunin o kapag hindi na ito kapaki-pakinabang sa parehas na panig. So mananatili pa rin silang kalaban ng gobyerno. Ma'am Lorraine. Yes, of course. And in fact, nakikita na natin ngayon na kampi sila. May isang parte ng CPP na nagkukunwari na kaibigan ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos, pero meron isa dito naman na parte ng organisasyon nila na tinatamaan din sila, di ba? Nakikisakay na sa mga issues ngayon kasi nakikita nila speaking up. So, inaano na rin sila, binabatikos na rin sila. And what else? What else? Why are they there? They're there to get money. What for? To recruit our children para gobyerno. Tumigil ba yon? Hindi yan tumigil. Sa BJMP mismo, no? Habang nangyayaring itong kaguluhan ito na orchestrated by the CPP, NPA, NDF inside Congress and also outside with the help of, iisa nga sila, no? Pinag-aaway, pinagsasabong ang Marcos, Duterte, magulo, di ba? There's hatred and division. In the shadows, ano nangyayari? Pumupunta si Franz Castro, Arlene Brosas sa BJMP at kinakausap ang mga NPA doon. Si Vic Ladlad at saka si Adalberto Silva and other high-ranking officials doon. At pag umalis sila, ang sabi sa amin, itong mga NPA doon lumalapit sa mga at humihingi ng campaign money. O, di ba? So, ganun ang galawan ng mga ito. So, tactical alliance na yan. Pero pagkatapos nito, pag sila ay nagwagi, at ang hirap kasi itong mga ito, hindi nagbabasa eh. Hindi nagbabasa ng history itong mga ito eh. Komunista yung kaharap nyo, tingin nyo, kaya ninyo mag-isa, di ba? If they're going to round up all of this, no, itong mga kongresista nito, ito yung mga unahing no? So, nakangiti sila ngayon, ngingiti-ngiti, pero wala, ang mga komunista ganito kasi, I'm not saying all communists, ang sinasabi ko CPP kasi may mga kilala akong komunista na babait, no, yung mga taga-ibang bansa, mga kaibigan ko pa nga, pero hindi walang armed component. So, ang komunista kasi cut off na sila, nakita mo naman yung very deceitful, di ba? Mga sinungaling. Kapag ikaw ay sinungaling, cut off ka na from yourself, from your soul, from your morality, wala na. You can step over the dead bodies of our children. Nung si Kit Absalon was summarily executed by the NPA, wala pang 2 seconds, dinidepensahan na ni Teddy Casino ang mga NPA, di ba? Nag-apologize, kunwari, pero dinepensahan niya, may pinaglalaban daw, etc. Di ba? So, yan yung nakikita natin ngayon, yan yung delikado, no? Okay. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Yes, kung ito'y hindi nakikita na sila ginagamit lang ng CPP, NPA, NDF, sa kanila bang katangian, abot pa rin sa punto na magtatrader din ito? Kasi parang ganito rin yung nangyari o ginawa nila sa mga nakalipas na administrasyon po, Doc. Wala po, Admar, walang kakayanan ang CPP, NPA, NDF for sincerity. Wala. Honestly, from a perspective of a doctor, no, from other, and then for some reason, punta ako sa NTF LCAC. So I have a fuller picture of who these people are. When you say know the enemies, I think I know them somehow, no, a little bit deeper than others. These are fractured vessels. These are deeply wounded individuals, no. So capacity for sincerity comes from some place na buo ka. Hindi sila ganon. Hindi nila kaya yan, no. So yung ginagawa ni Charlie Galvez ngayon,
yung papistok siya. Kahit na alam na niya, no? Kahit alam na niya kung ano yung pistoks na yan, alam niya na huwad yan. Nagaling post-LCAC na tayo, wala nang excuse for anyone not to know what the CPP, NPA, NDF is, na yung pistoks na yan ay huwad yan. Yan yung walang sinseridad yan. Yan yung time nila na dumadami ang recruitment nila habang niloloko nila ang gobyerno. Hindi lang yon, taxpayers money pa yan, ang mahal-mahal niyan, milyon-milyon yung ginagastos ng gobyerno para dyan, di ba? So ang galing nila, user, no? mga parasites talagang sinisip-sip ang dugo ng Pilipino, pera natin, para sirain tayo, lalo't-lalo kapag ang gobyerno, ang mga opisyal, ay walang totoong pagmamahal sa bayan at mahirang mga ulo, walang mga prinsipyo at walang totoong pagmamahal sa bayan. Uulitin ko. So, wala, babalik yan. Yan yung history. There's no such thing as sincerity sa CPP, NPA, NDF. They're very focused. They're very focused on destruction, weakening government and destroying government so that they can take over. We cannot underestimate them. Hindi pwede. Opo, and yung kahalagahan po ng pagkakaroon ng lehitimo na oposisyon talaga sa Kongreso. Kasi parang ang napapansin natin, parang wala nang lehitimo talaga, no? Wala nang nag-check and balance sa lahat, parang kasapi na lahat ng majority. Papalapit na po yung halalan, Doc. Ano ang dapat na matingnan at malaman ng taong bayan na ukol dito sa kahalagahan na magkaroon talaga ng lehitimo na oposisyon, hindi lang para, kasi ang iisipin agad nila, baka sirain yung gobyerno, kundi magkaroon talaga ng check and balance na hindi samantalahin ng mga nakaupo ang gobyerno. Ang ganda-ganda ng tanong mo, Atmar. Sobrang ganda, no? Kasi yung sa isang demokrasya, napakahalaga ng dissent, yung kritisismo. In fact, yan ang ating yan ang obligasyon natin bilang mamamayan na merong nagbabatikos sa gobyerno, merong tumitingin sa gobyerno. That's the part of our bargain. Lalo sa loob ng Kongreso, mahalaga ang legitimate na opposition. Pero meron ba ngayon? Wala. Yun yung kagandahan, no, ng CPP, NPA, NDF. Yan yung maskara nila. Ang maskara nila ay opposition sila kunyari. Well, all these years, ngayon hindi na, no? Obvious na. Pero all those decades, no, lampas kalahating dekada sila na sa Kongreso, lampas na, no? Pero lampas kalahating siglo sa Pilipinas. So all these years, ang kanilang drama, ang kanilang maskara, opposition sila na mahalaga para sa isang demokrasya. Pero ang totoong opposition, nagdi-dissent ka para to build your country, para maging malakas ang Pilipinas, para gumanda ang buhay natin, para maging progresibo tayo. Pero sila, nag-oposisyon sila para humina ang gobyerno, masira ang Pilipinas. How? Nag-oposisyon sila para makapag-recruit ng mga anak natin, gagalitin ang mga anak natin sa gobyerno. Maraming kasinungalingan na sasabihin tungkol sa gobyerno para yung mga anak natin, yung puso nila magkaroon ng puot sa gobyerno to the extent na tatalikod sa napakaganda nilang future, hindi na mag-aaral, aakyat na sa bundok, meron na sila mga tangan-tangan at lalaban sa gobyerno. Yun ang pagkakaiba. Pag nasa loob ka ng Kongreso, napakahalaga, to answer your question, napakahalaga. Why is it important to have a legitimate opposition? I've been in government. No? I was with the office of the president and I can tell you the immense power that you hold in your hands. Immense. Biro mo, undersecretary lang naman ako. Diba? Pero aakyat ako ng bundok, makikita ko, but wala pa yung prinamis natin na schoolhouse dito. In 2 months meron. Sinabi ko lang yon. Biro mo, kumembot ka lang ng konti. Diba? So you have that kind of power in your hands. Now, imagine that, you don't need to imagine anymore, we can see it, that power in the hands of someone who doesn't love his country at gagamitin niya para magnakaw sa Pilipino at hindi para magsilbis sa Pilipino. In other words, ang state, ang gobyerno, one more example, I'm sorry, KOJC siege. Ramdam natin yung put on our faces ng PNP. Ramdam natin yung karahasan ng gobyerno. Ramdam natin yung kapangyarihan ng gobyerno na ginamit sa mga ordinaryong mamamayan. Napakasakit, nakakatakot, di ba? Nakakatakot yung andun lang ako sa taas ng building ng KOJC noon at 3:30 in the morning to see this phalanx of PNP fully armed, libo-libo sila. Tapos wala sa atin, may baril, walang anything. Yun ang kapangyarihan ng gobyerno. So, mahalaga ang may oposisyon sa gobyerno. Ang mga batas natin, yung Constitution, is the defense of ordinary citizens against government.
It's our protection against government. My freedom of expression will not be hampered by government because government has immense power and immense resources to do just that. And we have already been experiencing that under the Marcos administration. Why? Because, well, they're greedy, they're corrupt, they don't really love our country. There's no love for country. There's no service to the Filipino people. And why else? Because it's the CPP, NPA, NDF behind these puppets. They're the ones pulling the strings of Marcos and Romualdez and all these corrupt government officials. Opo, and meron po bang ma'am, kayong information na sa darating na halalan, meron ding mga, kasi nabulgar na itong mga kilala na mga party list na sinasabing konektado sa CPP, NP, NDF. Meron din po ba silang hakbang na ginagawa na meron kayong information na meron din silang ibang party list na hindi pa masyadong kilala sa taong bayan na dapat ding mag-ingat ang ating mga kababayan? Yes, yes, correct. Correct. Hindi na lang sila kabag, hindi na lang sila kabataan, wala nang anak pawis na tanggalan natin, hindi na lang sila bayan muna, Alliance of Concerned Teachers at saka Gabriela. Sumisimple sila ngayon. Maraming party list ngayon ang CPP, NPA, NDF. And once nasuyod na yan ng mga former rebels natin at saka ng intelligence community natin, ilalabas natin yan. Sasabihin natin sa Pilipino, itong mga nasa likod ng mga party list na ito ay CPP, NPA, NDF. No? So wag niyo silang bobotohin. And of course, actually, strategically, no, mas maganda lang na sabihin mo kasi isang party list lang naman ang bobotohin ng bawat botante. Iboto mo na lang kung anong party list na gusto mo. No? For instance, hopefully, bigyan nyo ng tiwala ang Epanaos Sambayanan or ang PPP or ang Duterte Youth, di ba? So, hopefully ganon. Mas maganda kasi yung ganon kaysa yung... Pero for the information, kasi kailangan kilala natin ang kaaway natin. No? So, kailangan ilabas yung listahan na yan para makita ninyo yung galaw ng CPP, NPA, NDF. Kasi dati, siguro yung Anak Bayan, LFS, noong panahon ko, 80s yun. Anak Bayan, LFS, etc. No, lahat ng mga yan. Pero ngayon hindi na ganoon. Ang ginawa nilang taktika nila, pumapasok sila sa mga sororities, mga fraternities, sa mga student council, even my organization, no, UP Mountaineers, meron pang sa marami, lahat. So nag-e-evolve sila.